manindigan tayo at yung aral na naituro sa atin, sampalatayanan, dahil pagka ang Diyos ang nagsabi, yun po ang totoo. Naramdaman ko po kabagis yung mga pagod at mga puyat. Pagka nakikita ko po yung mga naging bunga namin na masisigla, nawawala po yung pagod ko kabagis. Kahit gaano kahirap po yung daan. Tulad ng lahat ng mga ministro at manggagawa sa Iglesia ni Cristo, taglay ni kapatid na Jeffrey ang matibay na paninindigan na saan mang dako siya dalhin ng pamamahala sa Iglesia ay buong pagtatalagang gagampanan niya ang kanyang banal na tungkulin na sinupin at ipagmalasakit ang kapakanan ng bawat kaanib na kanyang pinangungunahan. Nakita po namin ang kanyang matagumpay at makapangyarihang pangunguna sa mga kapatid. Nagbabahay-bahay, itinuturo ang mga aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang mga kapatid ay patuloy na naging mananampalataya sa pangunguna po ng kanilang destinado na kamakailan lamang po ay tumanggap ng pagpapatong ng kamay ng tagapamahalang pangkalahatan. Si kapatid na Jeffrey ay kabilang sa mga bagong ministro sa Iglesia ni Cristo na tumanggap ng banal na ordinasyon noong Nobyembre 2013 sa lokal ng Commonwealth, Quezon City. Dito kami unang nagkakilala ni kapatid na Jeffrey. Palibhasay inilaan na ang buhay para sa Iglesia. Ang mga hirap at mga pagpapakasakit ay hindi iniinda. Matupad lamang ang gampaning ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Mga ilang kilometro yung buong area ninyo na tinatakbo araw-araw, mga ilang kilometro po yan? Kung lahat po maiikot yun nasa 70 kilometro po. Baka hindi lang 70, baka 80 po ganun. Walang mahirap dito, ano po? Wala po, walang mahirap. Sarap pong magpagod, lalo't nagbubunga po yung pagod talaga. Mula po Colorado hanggang dun sa Guam po ay abutin ng 2 oras po, pinakamababa na po yun. Mula naman po sa Guam hanggang sa Rizal, pinakamababa naman po 3 oras. Mabilis na po yun, 3 oras na po yun. Ang kabayo po kasi kahit saan pwede pong idaan eh. Wala pong pinipiling daan yung kabayo, kahit luba, kahit na malalim yung putik, talagang susungin po. Sa lahat po ng sandali na ako po ay lumalabas ng bahay, talagang hindi ko pinapayagan na hindi ako makapanalangin muna bago lumakad. At ang ibinibili ko nga po lagi sa ating Panginoong Diyos, yung pamilya ko ay lagi niyang iligtas at lagi niyang lingapin, lalo na sa mga panahong talagang lumulusong po ako sa banal na gawain. At awa naman ng Panginoong Diyos, wala naman pong nagiging problema dahil sa bisa po ng panalangin. Yun naman pong dalangin ko sa mga kapatid na pupuntahan ko, dadalawin ko, sana makapag-iwan po ako ng biyaya, mailapit ko po sila sa damdamin ng namamahala at maunawaan po nilang lubos kung gaano sila kamahal at ipinagmamalasakit ng ating tagapamahalang pangkalahatan. At higit po sa lahat ng ating Panginoong Diyos. Ang nagbibigay ligaya sa bawat ministro at manggagawa na nakadestino sa mga lokal ay ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga kapatid na kanilang pinangangasiwaan. Sa aming destinado na si Kajip Reynoso, talagang hindi po namin matatawaran yung hirap niya, yung pagod. Talagang napakabait saka napakasipag. Halos hindi matulog, hindi mapapahinga. Kung minsan nga hindi pa makakain maghapon sa sobrang busy. Agresibo po siya sa mga pangumuno sa mga aktibidad, mga gawain, lalong-lalo na sa pagbubunga sa loob ng iglesia. Ang bawat araw ng pagsamba ng mga kaanib sa lokal ng Guam at Colorado
ay totoong kinasasabikan nila. Sa ganitong pagkakataon ay nag-aalay sila ng mga pagpupuri sa Diyos, kasama ang kanilang mga kababayan na ngayon ay kapatid na sa pananampalataya. Yung hirap po, pagka tinignan po yung hirap, mahirap po ang buhay. Kaya lang po, positibo po yung pananaw namin. Pagka nakikita namin nagtatagumpay po kami sa mga aktibidad, doon po yung lumalakas yung pananampalataya namin. Guys, yung hirap namin guys, hindi patatawaran. Hindi kami, yung pagod namin guys, hindi kami nagsasawa. Pagka inuna ko po yung para sa Diyos, kahit po mahirap ako kapatid, alam ng Diyos na, alam ng Diyos na ibibigay lahat yan, basta inuna ko lang po yung para sa Kanya. Kahit hindi na po ako hihingi, dahil nasa Biblia yung natandaan ko naman po na sabi ni Kristo, ako hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko upang yumaon at magsipagbunga. Kapag ka nakapagbunga, ano man ang hihingi nyo sa Ama, ibibigay. Yan po ang natandaan ko mga bagis. Kaya naglakas loob ako kahit buhay ko, ibibigay ko sa mga tao, makakay ko lang po sila na mag-iglesia. Hindi naman po ako nabigo kabagis. Kahit po malayo kami rito, nasa liblib man po kaming lugar, nais po naming maiparating sa ating pong taga-pamahalang Pangkalatan, Eduardo D. Manalo, na kaisang diwa po nila kami sa gawaing pagpapalagana. Makakaasa po ang pamamahala na sa lahat ng gawain na kanila pong pinananawagan ay mananatili pong kaisa. Kami at ang mga lokal o mga kapatid na ipinagkatiwala po sa aking pangangalaga. Lagi po naming isa sa puso ang kanilang patuloy na pagtuturo, patuloy na pagmamalasakit, pagmamahal sa amin. At hindi po namin papayagan na hindi may pagtagumpay ang gawaing itiniwala sa amin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng kanyang pamamahala. Hindi namin malilimutan ang mga kapatid na aming nakasama sa dakong ito. Karaniwang mga tao na may di pangkaraniwang determinasyon na matupad ang kalooban ng Diyos at maging kaisang diwa ng pamamahala sa iglesia. Panatag sa kanilang pag-asa na ang bawat pagpapagal nila ay matibay na saligan sa pagmamana nila ng pangakong kaligtasan. Sa kasalukuyan ay patuloy pang dumarami ang bilang ng mga taong nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo sa mga barangay na nakapaligid sa Colorado at Guam. Sa inyong natunghayan ay nahayag na sa bawat pagtatagumpay sa mga pagsubok ng buhay ay may kwento ng matibay na paninindigan. Hanggang sa muli.